Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po akong magbabasa po dito po sa ating daily devotion. Dito po tayo sa Exodus chapter 26 at aking pong babasahin ay mula po verse 1 hanggang verse 6 po, at sinasabi nga po sa talatang ito, ang pamagat po ay ang tabernakulo ng Diyos. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube, kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-isang gilid nito ay lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. Tig-50 silo ang ilalagay ninyo sa bawat piraso. Gumawa ka ng 50 kawit na ginto, at ang mga ito ay gagamitin ninyo para pagkabitin ang 2 piraso. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Dito po sa talata na aking binasa ay makikita po natin na dito po sa Exodus 26 ng yun po na ang tabernakulo po ng ating Panginoon, na sinabi nga po dito na gumawa ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan sa larawan ng kerubin. Ito po, sinabi po nga dito kung paano po ang gagawin. Bigyan po ng instruksyon na po, bawat kulay. Nakikita po nga natin dito, sinasabi kulay asul, kulay ube at kulay pula. At ito po ay dapat daw pong bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba po nito ay bawat isang piraso ay 13 metro. Medyo mahaba-haba po yung 13 metro, at may lapad naman po na 2 metro ang lapad. At sinabi rin po dito, pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-isang gilid, ito ilagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul. Talaga pong nakadetalye lahat kung paano po yung kanilang mga gagawin. Talaga pong sinabi nga po dito na nakadetalye po lahat. Tig-50 silo ang ilalagay ninyo sa bawat piraso. Yun, sa bawat piraso daw po, lalagyan po ng tig-50 silo yung bawat piraso po. At pinagagawa rin po ng 50 kawit na yari po sa ginto. Na ito po ay pagkakabitin ang 2 piraso. Makikita po talaga natin na talaga po nakasaad po dito kung paano po paggawa ng tabernakulo. Siniliset po dito kung ano mga gagamit, kung ilang pirasong tela, kung ano pong kulay, nakikita po natin. At yung pong haba, yung lapad, buo po yung detalye. Kaya makikita po natin dito talagang yung pong pagsunod na sa kautusan po ng Panginoon ay inilarawan po ng ating Panginoon sa mga Israelita kung paano po ang paggawa ng tabernakulo. So, purihin po ang Panginoon sa hanggang sa muli po, at ang papuri po at pasasalamat ay tinataas po natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless po. Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat. Chapter 26, Exodus verses 1 to 5 po ang aking babasahin. Para sa tabernakulo, gumawa ka ng 10 pirasong tela na yari sa telang lino na inihabi sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Ito'y dapat bordahan ng larawan ng kerubin. Ang haba ng bawat piraso ay 13 metro at 2 metro naman ang lapad. Pagkakabit-kabitin ninyo ito ng tig-5. Ang tig-isang gilid nito ay lagyan ninyo ng silo na yari sa taling asul.
Tigli 50 silo ang ilagay ninyo sa bawat piraso. Purihin Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 26, verse 10 to 12. Bawat piraso ay palagyan mo ng tigli 50 silo ang gilid. Gumawa ka ng 50 kawit na tanso at isuot mo sa mga silo para pagkabitin ang 2 piraso upang maging isa lamang. Ang kalahating bahagi ng tabing ay lilaladlad sa likuran upang maging takip. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 26 verse 13 to 15. Ang tig-kalahating metrong sobra sa mga tabi ay isang takip sa gilid. Ito ay lalagyan pa ng 2 patong ng pulang balat. Ang ilalim ay balat ng tupang lalaki at ang ibabaw ay balat na mainam. Ang tabernakulo'y igawa mo ng mga patayong haligi na gawa sa akasya. Yun lang po. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 26 verses 16 to 19. Ito po ang nakasulat. 10 siko ang magiging haba ng isang tabla at 1 siko ay kalahati ang luwang ng bawat tabla. 2 mitsa magkakaroon ang bawat tabla na magkakasugpong na isa't isa. Ang gagawin mo sa lahat ng tabla ng tabernakulo. At igagawa mo ng mga tabla ang tabernakulo, 20 tabla sa tagilirang timugan sa dakong timugan. At gagawa ka ng 40 tungtungang pilak upang ilagay sa ilalim ng 20 tabla. 2 tungtungan sa bawat tabla na ukol sa kanyang 2 mitsa at 2 tungtungan sa ilalim ng ibang tabla na ukol sa kanyang 2 mitsa. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 26 verses 20 to 22. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasulat. At sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan ay 20 tabla. At ang kanilang 40 tungtungang pilak, 2 tungtungan sa ilalim ng isang tabla at 2 tungtungan sa ilalim ng kabilang tabla. At sa dakong hulihan ng tabernakulo sa dakong kalunuran ay iginawa mo ng 6 na tabla. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyong Exodus chapter 26 verses 23 to 25. Sabi po rito, "And you shall make 2 frames for corners of the tabernacle in the rear. They shall be separate beneath, but joined at the top, at the first ring. Thus shall it be with both of them. They shall form the 2 corners. And there shall be 8 frames with their bases of silver, 16 bases, 2 bases under one frame, and 2 bases under another frame." Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa umagang ito ay sa Exodus chapter 26 verses 26 to 28 na sinasabi, "Magpagawa ka rin ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilagan ng tulda, 27, 5 rin sa bahaging timog at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tulda. 28, ang biga sa gitna ng balangkas ay manggagaling sa dulo ng tulda papunta sa kabilang dulo." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po. And God bless everyone. Babasahin ko po, Exodus chapter 26, verse 29 to 31. "At iyong babalutin na ginto ang mga tabla, at gigintuin mo ang kanilang mga argorya na pagdaraanan ng mga barakilan, at iyong babalutin na ginto ang mga barakilan. At iyong itatayo ang tabernakulo ayon ni Yaon, na ipinakita sa iyo sa bundok.
At gagawa ka ng isang lambong na bughaw at kulay ube, at ipula at linong pinili, na may mga kerubing may nam ang pagkayari. Amen. Exodus chapter 26 verse 22 to 24. Hang it with gold hooks on 4 posts of acacia wood, overlined with gold, and starting on 4 silver bases. Hang the curtain from the clasp and place the ark of the testimony behind and curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. Put the atonement cover on the ark of the testimony in the most holy place. Amen. Magandang gabi po muli sa ating mga kapatiran. Ngayong gabi po ay aking isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 26 verse 35 to 37. Ang mesa ay ilagay mo sa labas ng kortina sa gawing hilaga ng dakong banal, at sa gawing timog naman ang patungan ng ilaw. Ang pintuan ng tabernakulo'y lagyan mo ng kortinang iba't ibang kulay na hinabi sa lanang asul, kulay ube at kulay pula at tilang lino. Ito'y bubordahan ng maganda. Gumawa ka ng 5 posteng akasya para sa tabing. Balutin mo ito ng ginto, kabitan ng argolyang ginto, at itayo sa 5 tungtungang tanso. Amen.